ito nga pala yung continuation na nakaraang vlog ko. And bago pa man din ako mag-setup ng airbed nito, i-vacuum ko na muna siya. And alam nyo ba, itong vacuum na to from Dirma, bago pa yata mag-pandemic yan, even up to now, buhay na buhay, working pa rin. Ito pala yung araw na birthday ni Tito. So, ang dami talaga niyang mga anak na nagpunta. And then, syempre, yung mga apo andito. And ilan sa mga apo dito mag-overnight. Kaya rin, sobrang perfect ng ganitong airbed na king size. Kasi marami talagang pwede makakatulog dito. Lalo na kung mga bata, siguro mga 5, kaya yung maliliit na batang makahiga dito. At saka sobrang komportabling higaan nito. And this time nga, meron ng pinahiram si tita na bedsheet. Eto, saktong-sakto siya. Kasi malaki nga itong bedsheet. Kaya naman fit na fit siya. And hindi rin siya basta-basta natatanggal. Kasi yung upper layer ng airbed, parang velvet yung material niya. So, hindi dumudulas-dulas yung mismong bedsheet. Then, kinabukasan naman, kinailangan ko na umuwi ng apartment dahil darating si Papa. And kaya rin pala siya nagpunta dito para makita niya yung room for rent or ibang apartment na nakita ko dito lang sa area namin para ma-check kung okay ba sa kanya. Naipakita ko kay Papa yung room for rent na nasa 3rd floor, pati na rin yung katabi nun na parang studio type. Kaso, hindi namin pareho nagustuhan kasi parang hindi siya malinis or something. Basta, anyway, eto na nga at pagka-uwi nga namin, umorder na lang din ako na makakain ni Papa na chowking. So, meron akong in-order dito na wonton soup at saka itong chichara, pati na rin pork chow fan. Sa website ako ng chowking umorder nito. Nakalagay kasi doon sa chichara, meron siyang kasamang spicy vinegar. And few years ago, naalala ko, meron talagang sausawan sa chowking para sa chicharap na sobrang sarap na sarap ako. Alam mo, medyo na-disappoint ako na pagdating nga nito, wala naman yung spicy vinegar nila. Tapos, umorder ako ng pork chow fan na merong siomai. Hala, wala ring mga condiments. Nakakaumay pala. So, ayun na nga, diba, meron kaming dalawang pinuntang apartment ni Papa. Tapos, naglakad-lakad pa talaga kami sa area. Umabot na nga na umulan-ulan ng very, very light. So, hindi pa talaga sana kami uuwi. Kaso, tumawag na nga yung delivery rider na meron siyang kailangang parcel na i-deliver sa akin at pauwi na nga daw siya. So, ayun, umuwi na lang kami and sabi ko nga, online na lang ulit ako titingin-tingin and after kumain, ayan, for the video, okay na nga dito si Papa. My head is high, it's her below. I know. Kinagabihan naman nakauwi na yung mag-aama ko and napakadami nilang dalang pagkain galing sa kabila. Meron ditong laing na may pork chop. Meron din ditong Joy's Puto. Itong Joy's Puto cake, napakasarap niyan. At saka, meron pa nga siyang dala ditong pansit, kinilaw. Ayan, sakto, nag-beer si Papa. Then, kinabukasan naman, sobrang aga ko talaga nagising kasi hindi ako mapalagay. Hanap ako ng apartment for rent online. So, eto naman si Pinggoy nung nagising. Nag-prepare na rin siya ng breakfast. Alam mo, sobrang tipid gamitin ng ganitong gasolit. Kasi, siguro, 1.5 buwan na yan simula nung natanggap nga namin or ginamit namin. Hindi pa nauubos. Even up to now, yan pa rin ang ginagamit ni Pinggoy pang luto. So, iniinit niya nga pala yung pansit galing sa kabila. Taste of joy yung pansit. Ang sarap niya, in fairness. After mag-breakfast, balik na naman ako dito sa computer, kakahanap ng mga apartment for rent. And meron nga akong nakita. And sabi ko nga, puntahan namin ni Papa. Kasi kahapon, nung tumingin-tingin kami, nabanggit niya na kahit daw malayo, okay lang naman sa kanya kasi may motor naman siya. So, kinonsider ko na maghanap ng apartment na kahit malayo kasi sa kanya naman na nanggaling. So, nung may nakita nga ako na pwede naming i-view, for the go na. So, pagkatapos namin kumain, maligo, ayan, at nag-book na nga rin ako ng Grab. Kasi mga 16 or 19 minutes away yung apartment na titignan namin. And medyo maulan din kasi. So, eto nga pala yung apartment na titignan namin. Sa may Binyan nga pala ito. Familiar ako dito sa area kasi dito ko pinanganak si Pink Alesana. Sa kabilang street lang yung lying in kung saan ko pinanganak yung panganay ko. So, unahin na muna natin itong nasa likod na unit. Bale, 4,500 ang rent dito. Sa pagpasok mo nga ng pintuan, ang bubungad sa'yo is yung space na pwedeng gawing sala or kusina. So, meron siyang maliit na sink dito. And then, dito naman sa kapalang side niya yung kwarto. Alam mo, in fairness, mura na ito. It's just that medyo looban talaga siya na tipong kung wala kang motor, e-bike, sasakyan, or bike, mahirapan ka talagang makaalis or kapag
kunyari gusto mong pumunta sa may labasan kasi hindi rin accessible yung mga tricycle. So ayan, yung CR nasa loob ng kwarto. And then next naman namin tinignan ay etong nasa may harapan na unit na pwede ka rin daw magtindahan dyan. Ito naman 5,000 pesos. So eto yung sa may labas niya. Bale, pagpasok mo na malaking gate, etong unit sa kanan, tapos may unit sa harap niya, meron ng renter doon. Tapos pagbukas ng pinto, bubungat nga agad sa'yo itong aircon. Binibenta rin nila yan. Kung gusto daw namin bilhin, nasa 3,500. I think 1 horsepower yun. So anyway, eto yung itsura niya. Merong lababo dito. Papalagyan pa daw ng tiles yung buong countertop. And then dito naman yung kwarto. So sa kwarto, wala na siyang bintana. Pero doon kasi sa may, pagpasok mo ng pinto, may 2 bintana doon. Tapos ito naman yung CR niya, cute size. So again, ito 5,000 pesos naman ito. So para sa isang tao, malaki na rin ito. And since nasa loob ito ng subdivision, maganda yung neighborhood, tahimik talaga. Parang yung sa tinitira namin, maluwag, yung kalsada sa harap, tahimik. May nakaangat na simento dito sa may papasok sa kwarto. So kiusapan ko nga yung landlord kung pwede pa simentohan yun na paslan para maiwasang matapilo. Kasi napapansin ko yung mga anak ko, kapag pupunta sila doon sa may kwarto, munti ka na silang matapilok, so okay lang din naman daw. And since okay naman si Papa dito, okay din ako dito, tahimik yung lugar, pwede siya magtindahan if in case na bet niya. So ayan, at nagbayad na nga ako via GCash lang naman. So ang binayaran ko is 1 month advance, 1 month deposit, bali 10,000 pesos yun. And then yung aircon, pag-iisipan ko pa. Kasi tinanong ko yung landlord, baka pwedeng installment yung payment ng aircon. Tatanong daw muna niya sa anak niya. And then dumiretso naman kami dito sa may Shopwise Pasita. Nag-grocery lang kami ng kakaunti. And then since lunch time na, medyo gutom na rin talaga kami. And sabi ko talaga dati, gusto kong mapatry kay Papa itong JT's Manukan. Kasi gustong gusto talaga namin dito. Even yung mga anak ko, ang daming nakakain dito. Ang in-order ko nga pala madalas dito is itong chicken inasal nila. Tapos yung caldo, which is yung beef broth. Sobrang sarap. So eto na nga kami kinagabihan. Tamang tambay lang dito. So ayun lang muna for today's video.